Iyon na nga, for today's video, tayo gagawa na rin. Pepperoni steak, alapaw. Ari bagong dagdag sa mga binebenta namin din eh. Ipapakita ko sa inyo kung paano ko ari ginagawa. Karne muna ng ating aasikasuhin. Tayo gagamit din eh ng karne ng baka. Ang ginagayat kong ari ay beef inside round. Kung sa Tagalog ay baka sa loob ng bilog. Pagkatapos natin gayatin ng karne ng baka, lilinisin muna natin aring cutting table. At gagamitin natin aray ng sanitizer. Gawa ng asunod natin gagayatin ay aring baboy. Ang ginagamit kong aray ay pork shoulder o yung kasim. Pwede din gamitin din ang pork butt o yung pigi. Maalin dun sa dalawa at maganda ang ratio ng taba noon. Gayan lang kalalaki ang gayat ko at yan naman igagrind. Iyan ang ating mga karne, 7 kilong baboy at saka 3 kilong baka. Pinagsama ko na at yan ipadadaan natin sa grinder ng isang beses. Isang beses lang para hindi masyadong madurog ang taba. Pagkatapos gilingin ng karne, tayo naman igagawa ng kanyang pampalasa. Humanda na kayo't madami-dami aray. 3,820 asin. 1,2 kutsarang curing salt. 2,542 na paminta. 2,664 smoked paprika. 2 kutsarang cayenne pepper. 949 chili flakes. 992 na garlic powder. 1,041 fennel seeds. 3 kutsarang asukal na pula. At ang huli ay 10,729 milk powder. Nailista nyo ko lahat ay hindi ko na uulitin. Pag yun na pagsama-sama nyo na, atin na rin hahaluin. At habang hinahalo ko nga aray, ay dinudurog ko yung mga buo-buong asukal na pula. Pag naayos na ang karne at pampalasa, pupunta naman tayo din sa mixer. At ating iitsa yung ating mga giniling na karne. Ilalagay na natin diyan lahat, pati rin ating pampalasa. Bago sa atin na itataas at ating hahaluin. Number 2 lang ang ikot. At habang hinahalo nga aray, ay nilalagyan ko ng malamig na tubig. Para siguradong maganda ang pagkakahalo. 3 tasang malamig na tubig lang iyon. Ari pinaikot ko lang sa mixer ng 6 hanggang 8 minuto. O hanggang maging garna ang texture, medyo malagkit. Kung minsan pagkahalo ay nagluluto ako ng kaunti at tinitikman ko. Ngayon ay hindi muna at alam ko ari masarap na eh. Pero sa tunay ay tinatamad lang ako. Bale nilagay ko lang yung mixture na karne din sa sausage machine. Bago sa isiniksi ko lang para walang hangin mamaya. Ang ating gagamiting casing naman din ay collagen casing. Kung mapapansin nyo, ay sinusukot ko yan diyan sa lamesa. Naglagay ako ng palatandaan diyan para alam ko mga sukat ng mga ginagawa ko din eh. Bali nga ang ginagamit kong aray collagen casing. Aray din ang ginagamit kong casing pag nagawa ko ng breakfast sausage. Yan ang ating mga naputol na casing. Mamaya na lang dadagdagan pag kulang. Sunod, atin ang ipapasok aring casing din sa nguso ng sausage machine. Uulitin ko, sa nguso ng sausage machine, hindi sa nguso ko. Para klaro laang. Iyon nga, dinalagyan ko na ng karne ang casing. Atin namang ibubuhol ang dulo para hindi makatakas sa mga karne. Bale, ibubuhol natin ang magkabilang dulo niyan. Gawa ng ari isasabit natin sa smoker. Ay baka magpataka ng karne pagka hindi binuhol. Ang paggagawa nga na rin pepperoni steak ay napaka-proseso, kaya ako din na nagtatagal eh. Pagkalagay nga sa casing noon, akin naman uli aring susukatin at pipihitin. Ginagarne ko aray para ma-maintain ang shape. At alam kung saan puputulin pagkaluto. Bali gagayanin nyo lahat yan, tapos ilalagay laan diyan sa tray. Ang paggagawa na ray talagang nakakaurat. At pagkalipas nga ng 3 araw ay natapos din ako. Mga 2 hanggang 3 oras ata ayaw. Nilagay ko nga muna rin sa walk-in fridge para matuyo bago natin pausukan. Kung minsan ay overnight kung pinapatuyo sa walk-in fridge. Ngayon ay 2 hanggang 3 oras laang at marami naghahanap. Naubos na pala yung display namin sa unahan. Ari nga sinasabit ko lang din eh sa hanger ng bacon. At pag napuno ay isasabit ko naman doon sa loob ng smoker. Tinanggal ko lang yung mga ilang palapag sa smoker para magkasya. Nakailang ulit nga ako na recipe na rin bago ko nakuha. Hindi pa perfecto pero pwede na. Marami na din naman nasasarapan eh kaya ayos na sa akin iyon. Nung naisabit ko nga lahat yan ay itinusok ko lang yung probe dun sa isang pepperoni. Sisiguraduhin nyo lang nasa gitna ang probe para tama ang temperature. Tapos ay sinet ko lang ang smoker ng 5 oras. At ating pauusukan ng mga pepperoni steak sa 180 degrees Fahrenheit. At ang ating target na internal temperature ay 160 degrees Fahrenheit. At pagkalipas nga ng mag-aapat na oras din, nag 160 degrees Fahrenheit na nga ang ating pepperoni. Pinisil-pisil ko at chinek ko na rin ang mga kulay. Ay mukhang luto na nga ang mga pepperoning aray.
Basta hanggang 160 degrees Fahrenheit lang tayo. Gawa ng pag lumampas pa doon ay minsan ay nagdadry na. Hinango ko ng aret, nilagay ko din sa malaking tray na may parchment paper. Medyo mainit-init pa nga kaya dahan-dahan lang tayo. Ibinalik ko na nga mga palapag na ng smoker at pagpapahingahin ko muna. Ay talagang 2 araw nang naandar. At iyan na nga ho ang ating mga smoked pepperoni sticks. Magandang ating pagkakalutong aray, kaganda ng kulay. Ay syempre bago natin aray dalhin dun sa kanyang kalalagyan, atin muna rin titikman. Yan, binali na, wala nang atrasan, titikman na natin. Gayon pa rin tulad ng dati, napakalasa. At bigla ko nga naisip, aray nga pala pwedeng iulam sa kanain. Kaya ako'y sumaglit sa kahanggan at kumuha ng kanain. At gumawa na rin ako ng suka para sa sausawan. Ay ayos na ayos nga ang ating padaling iyon. Masarap nga palang iulam ang pepperoni steak, ay na-try nyo na ga? O aray, isusubo ko na. Ay siya, tama na at dadaling ko na rin sa walk-in fridge para lumamig na ng tuluyan. Gay, dyan na kayo. Iyon, maraming salamat sa inyong panunood. Sana'y kayo naaliw sa aking pinagagawang iyaw. Shoutout nga pala kay Vina Honrade Mangobos ng Lipa City, Batangas. Kay Lennon Baldonado ng Rosario, Cavite. Kay Ruby Aquino ng Quezon Province. Kay Louis Den Evangelista. At kay John Aldrich Salvacion. Maraming salamat mga idol.